Una po tatanong namin kung magkano po yung ginastos na budget ng DICT for that blockchain technology at saka kung sino po yung mag-ooperate. Is that under a third-party company or DICT po? Actually, magandang katanungan yan. Una, walang ginastos. Meron po tayong nakuhang grant from a private sector. Ngayon po, yung blockchain na in-implement po is through a third party and it's going to go to a public chain. Ngayon, may mga katanungan po tayo. Ano ba difference ng public chain at bakit hindi yan ginawa sa chain lang ng Pilipinas? Yusek Claire, with your permission, tawagin ko po yung aming dalubhasa sa blockchain, si Yusek Dave Almirol, para explain paano ba ginawa itong 2026 GAA, tapos ano yung gagawin natin moving forward. Yusek Dave? Magandang umaga po sa ating lahat. So, ang ating pong gamit po ngayon ay public blockchain, pero nagsanib puwersa po ang tatlong ahensya na buuin na rin po ang tinatawag po na consortium blockchain. Ibig sabihin po to, pagmamayari natin ng node, hindi lang tayo powered by any third party in the future. No? So, ang DBM, ang DICT at COA ay bubuo na po ng pagmamayari na po nating nodes. Pag sinabi po nating nodes po ito po ay pagmamayari po ng gobyerno. Pero ito po ay pwedeng i-power pa din or integrate pa din yung tinatawag na blockchain pa din or yung tinatawag na public blockchain para may access pa din po ang ating mga mamamayan. Yung mga IT company pwedeng integrate yan, pwedeng bantayan yan. So isa po sa sinabi ng ating mahal na sekretary kanina na hindi lang po tinatawag po ito ng accountability at transparency, may traceability po ito. No? So tatlong nodes po ito. Ibig sabihin, para po tatlong transparency server na meron po ang DICT, meron po ang COA, meron din po ang DBM. So pag nagpasok ng budget po data ng DBM, kita po agad-agad yan ng DICT, kita rin yan ng COA. Pag may nagpasok naman po ng report, halimbawa in-award itong project na ito kay halimbawa contractor A, kita rin po ng tatlong server po yan. At sinabi doon, bayad na itong project na ito, kita rin po yan. 30% done na yan. So wala na pong ghost project dito, mababantayan po natin po ito. No? Aside po sa makakatipid ng gobyerno, masisimplify na rin po natin yung mga government services. Umpisa pa lang ho ito. Unahin natin ang budget para po sa blockchain the budget project natin, pero po hindi po ito magtatapos dito. Iba-blockchain din natin ang mga government services. Isa din po ito sa tools para mawalan na yung mga fake data natin, yung mga fake IDs natin. Follow-up lang po. Yes. Bali, magkano po yung grant na nakuha ng DICT to develop the blockchain technology? At saka kanino pong galing na private company? The grant didn't go to the ICT. So we partnered with a company called Bayani Chain and they were the ones who did the work for us. Yung amount po, siguro substantial din siya. A few million pesos din po siguro yon. Ang agreement naman namin sa kanila is once it's done, at no cost to the government, we can migrate it to another chain po. And kung ang concern nyo na lang, cybersecurity, pinasadahan naman po ng cybersecurity team natin yan, tsaka data privacy team. So, hindi po nila maaangkin yung data na mailalagay doon.